Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng account sa PNP website para sa pagpapa-appointment ninyo balang araw ng police clearance. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Subali ang pagpapa-register sa PNP website, ito yung unang paraan para makapagpa-appointment kayo, then makakuha na kayo ng police clearance. So, para makakuha tayo ng registration, supunta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang PNP clearance. At pagkatapos hanapin lang natin dito yung National Police Clearance System under ng pnpclearance.ph. So, ito po yon. At pagkatapos makakapasok na tayo sa National Police Clearance System, so dito, kailangan muna natin mag-register dahil wala pa tayong account. Pero kung may account na kayo, mag-login na lang kayo. Pero kung wala pa, i-click nyo na lang itong register. And then may makikita tayong ganito, so i-click na lang natin itong begin. At pagkatapos may makikita tayong ganito, let's confirm you are a human. So dito hanapin nyo na lang po yung pinapahanap nila. So kagaya niyan, choose all the buckets. So yung mga buckets yung i-click ninyo. So for example, umbrellas, sasakyan, motorcycle, ganyan yung pinapahanap sa inyo, yun yung i-click ninyo. Kung may check na at okay na lahat, i-click nyo na po itong confirm. And then may makikita tayong success dito. So antay-antayin lang natin mga ilang segundo at mapupunta na tayo dito sa terms and condition. So dito guys, lahat ng may mga box, i-click nyo na lang po para ma-checkan. So kagaya lang nitong box ng agreement at itong box katabi ng privacy policy, i-click nyo na lang po yan para ma-checkan. At kung may check na, i-click na natin itong next nandito sa baba. At may makikita na naman tayong ganito, so i-click ulit natin itong box katabi ng your NPCS account para ma-checkan. At pagkatapos kung may check na, scroll down lang natin at dito sa baba may makikita tayong next, i-click lang natin. At pagkatapos i-click ulit natin itong box katabi ng forfeiture of payments para ma-checkan. At pagkatapos scroll down lang natin at i-click ulit natin itong box katabi ng clearance printout dito para ma-checkan. At kung may check na, i-click na po natin itong next. At pagkatapos i-click ulit natin itong box katabi ng validity at yung box katabi ng renewal para ma-checkan. At pagkatapos scroll down lang natin at dito sa baba i-click ulit natin tong box katabi ng valid IDs para ma-checkan. At pagkatapos scroll down lang natin, and by the way guys, makikita nyo yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ng PNP. So ito po yung nandito. So kung okay na, i-click nyo na po itong agree dito sa baba. And then mapupunta na tayo dito sa new applicant registration. So dito kailangan nating fill up to lahat. So una is yung email address. So make sure yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan po ninyo kasi magsasend po sila ng email doon. At next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng password. So make sure yung password na ilalagay ninyo, ang pinakamababa ay 12 characters. Yes po, 12 characters dapat yung ilalagay ninyo. Tapos dapat merong maliit na letra, malaking letra, dapat may number, tapos dapat meron ding special character. Kagaya nito yung number sign, asterisk, ganyan. Itong nandito guys, itong may square. So kumuha lang kayo ng isa dyan, so pwede na po yung gawing password ninyo. At make sure magkatulad yung password at confirm password ng pagkakalagay ninyo. So dapat naka-very strong yung password na ilalagay ninyo. And make sure matatandaan nyo pa rin yung password na nilagay ninyo. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng first name, middle name at last name ninyo. And make sure hindi po magkakabaliktad yung pagkakalagay. At kung nalagay nyo na, dito naman sa baba yung qualifier. So i-click nyo na lang po ito. So kung may junior, senior, the third, the fourth kayo, ganyan, ilagay nyo na lang po dito, i-click nyo na lang po kung saan. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan. At pagkatapos dito sa baba, mag-select na lang kayo ng gender ninyo. Tapos dito, mag-select kayo ng birth date ninyo. So kayo nang bahalang maglagay dyan. At kung okay na at nalagay nyo na lahat, at kung wala pang check itong box katabi ng terms and condition, i-click nyo na lang po para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na po itong register. And then may makikita po kayong ganito. Kung gusto nyo po ba daw i-save ito. So i-click nyo na lang po itong save.
At may makikita po tayong ganito na registration complete na po daw. And dito kailangan nating mag-login. So ilagay lang po natin yung email address na nilagay natin kanina at yung password na ginawa natin. At kung okay na at nalagay nyo na lahat, i-click nyo na lang po itong sign in. And then makakapasok na po tayo sa ating account. Then may nakalagay dito na complete your account information. So kailangan nating fill upan lahat dito, pero nakalagay na yung given name, middle name, last name natin kasi nag-fill up na tayo kanina, yung sex, civil status na lang yung kailangan. So i-click lang natin itong civil status. So dito kayo nang bahalang pumili ng status ninyo kung single ba, married, legally separated, widowed, or annulled. At pagkatapos dito naman sa baba, yung birth certificate registration, so ito guys, optional lang po to. Pwede nyong lagyan, pwede rin pong hindi. Kasi wala namang nakalagay na asterisk. So nasa sa inyo na yan, kung may birth certificate registration kayo, number, so ilagay nyo na lang po dito. Pero kung wala, wag nyo na pong lagyan. At pagkatapos dito naman sa baba, kung kayo ay PWD, i-click nyo na lang po itong box katabi ng please. Pero kung hindi, wag nyo na pong galawin yan. At dito naman sa baba, pwede nyo i-click itong box katabi ng please check if you are a first time job seeker. Pero kung hindi naman kayo first time job seeker, wag nyo na pong lagyan ng check yan. At pagkatapos dito sa baba, pili na lang kayo ng nationality ninyo. So kung kayo ay Filipino, so hanapin nyo na lang po itong Filipino dito. At pagkatapos lagyan nyo na lang po dito ng place of birth ninyo. So take note, place of birth po yung ilalagay. Pero kung sa ibang bansa kayo pinanganak, lagyan nyo na lang po dito sa other country kung saang bansa kayo pinanganak. So dito ilagay nyo po yung house number, building number, or street. Pero kung walang building number or street, wag nyo na pong ilagay. Kung ano lang yung meron sa address niyo, yun lang po yung ilalagay dito. Tapos dito sa baba, mag-select kayo ng province, tapos select kayo ng city and municipality, at mag-select din kayo ng barangay dito sa baba. So kayo nang bahalang maglagay ng address ninyo. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mobile number ninyo. So make sure yung active na mobile number yung ilalagay ninyo dito. Tapos dito sa baba yung telephone number, optional lang po yan. Pwede kayong maglagay, pwede rin pong hindi. And next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng height, dapat naka-centimeter, tapos yung weight ay naka-kilogram. So for example sa feet ang alam ninyo na height, pwede nyo pong i-convert yan into centimeter. So i-click nyo na lang po itong converter dito. At pagkatapos kung okay na, dito naman tayo sa choose completion. So kayo nang bahala kung light ba kayo, fair, medium, olive, or brown yung kulay ninyo. At pagkatapos dito naman sa identifying marks. So for example, may mga nunal kayo, may balat, so pwede nyo pong ilagay dito. Pero kung wala, pwede na pong wala yan kasi optional lang po yan. And next dito naman tayo sa baba sa pagpili ng blood type. So i-click lang natin tong choose blood type. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung blood type ninyo. Pero kung hindi nyo pa alam, i-click nyo na lang itong unknown. And then dito naman sa religion, kayo nang bahalang pumili kung ano yung religion ninyo. And then dito sa educational attainment, kung ano yung natapos ninyo. So kayo nang bahalang pumili dyan. At dito sa occupation, kayo nang bahalang pumili kung ano yung trabaho ninyo. At kung wala sa choices nila, yung trabaho ninyo, pwede nyong i-click itong others. At kung tapos na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng father's given name, middle name, at yung surname. So make sure hindi po magkakabaliktad yung pagkakalagay. At dito sa baba, ilagay nyo po kung may qualifier siya, kagaya ng junior, senior, the third, the fourth. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan. At pagkatapos, ilagay nyo po yung place of birth kung saan pinanganak yung papa ninyo. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mother's maiden name. So make sure yung pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa yung ilalagay dito. So given name, middle name, at surname yung ilalagay. At kung may qualifier, ilagay nyo po. Kung wala, wag nyo na pong galawin yan. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung place of birth ng mama ninyo. And kung sa ibang country naman siya pinanganak, ilagay nyo na lang po dito. At pagkatapos dito sa baba, kung may asawa kayo, ilagay nyo po dito yung given name, middle name, at last name. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan kung single pa kayo. At kung na-fill upan nyo na lahat at na-review nyo na at okay naman, i-click nyo na po itong Save Profile. At pagkatapos may makikita kayong applicant profile successfully updated. So dito makikita nyo na po yung pangalan ninyo, yung email address, yung birthday ninyo, yung sex at yung address. So ganun lang po kadali magpa-register sa PNP Online.
So bukas gagawa na naman ako ng video kung paano magpa-appointment sa PNP para makakuha ng police clearance gamit ang inyong account dito sa PNP website. So panoorin nyo na lang po ang video ko bukas.